Okay. Salamat sa Panginoon at tayong lahat ay nagtagumpay ah, sa mabagyong panahon at malamig na pag-ulan ay tayo nakapunta rito sa church. Gaya po sabi nga sa inyo bilang mananampalataya, ito ang araw itatangin natin para sa Panginoon. Kaya lang ang ating katawan gustong magpahinga, sabi nga rest day, pero uunahin natin talaga yung ating tungkulin sa Panginoon. Ito yung ating pag-aaral na ito'y pinamagatan uli natin na truth, yung katotohanan, sapagkat ang chapter 2 ng John, okay, second epistles of John, ay makikita po natin ay patungkol sa katotohanan. Ngayon, ang susubukin naman natin ang ating Christian hospitality. At ito nga po ay matatagpuan natin sa verse 9 hanggang 13. At ang umaga ay bibigyan natin pansin ang verse 9. Inaanyahan ko bumuli na tayo ay tumayo at ating pong basahin to ng sabay-sabay at para marinig din ng ating mga kapatiran na nakakapakinig ng ating recording. Sabi po dito sa verse 9, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katuruan laban kay Kristo. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binabanggit sa sulat na ito. Sa halip ako'y umaasang makapunta diyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinakamusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae. Ito po ang salita ng Panginoon. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, pwede na po kayo maupo, tayo po ay nag-aaral tungkol sa 2 John at ang portion po na ito ay makikita po natin, ang pinag-aaralan nga natin ay patungkol sa katotohanan. Tayo po ay nabubuhay dapat sa katotohanan sapagkat ang mundo ay punong-puno ng kasinungalingan at mga mandaraya. Okay? Kaya bilang mga mananampalataya, okay, alam natin yung tinatawag na the Great Commission, di ba? Alam natin yan. Basahin natin. Sabi niya, ang Great Commission, o ito yung habilin ng Panginoon sa mga mananampalataya. Sabi niya, kaya humayo kayo, kaya kayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya makikita po natin dito kung kayo ay talagang totoo, tapat na Kristiyano, naiintindihan niyo po itong Great Commission. Ito yung utos sa atin at hindi natin ito ay mapapasubalian, okay? Ito po ay napakalinaw at talagang hindi malabo na ito ay isang command, ipinag-uutos sa atin, di ba? Ito rin ay talagang mandato sa atin, talagang dapat nating gawin, okay? And also, obligasyon ng isang mananampalataya. Okay? At hindi lang yan, kundi it is not, hindi lang ito isang tungkulin natin na walang pribileyo, but rather with high privilege, but nonetheless a duty. Di ba? Minsan ay hindi lang basta ginagawa mo ito dahil sa tungkulin mo o pinag-uutos sa iyo, kundi isang malaking pribileyo na ikaw ay sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. At tandaan nyo, sabi nga, tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo. Di ba, minsan, merong estudyante papasok sa koleyo. First time mo pumunta sa koleyo, di ba, matatakot ka. Di ba? Yung iba, hindi nga makapag-koleyo di ba? Pero yung makapag-koleyo ka, at kasama mo pa ang Panginoon sa pagkukulehiyo mo, sa endeavor mo, napakalaking bagay po yun. Ngayon din po ang makikita po natin kapag tayo ay sumunod, okay, sa pinag-uutos ng Panginoon tungkol sa paghari natin. Alam natin na
we know, bilang Kristiyano, have always known, no, na alam natin na paghiwalay, apart from the knowledge of the true gospel and faith in true Christ, no one can go to heaven. Maliwanag po yan bilang totoong mananampalataya na para po pumunta ang tao sa langit, kinakailangan malaman nila yung totoong gospel at magkaroon sila ng true faith, okay, sa totoong Kristo. Okay? Maliwanag po ito. Hindi po ito mapaghimaksik na statement na talagang ito po ay nakatalak sa Biblia. At ito ay pinatunayan ng mga Kristiyano doon pa lamang sa Lumang Tipan. Okay? Maliwanag po yan. At alam natin na ang makasalanan ay dapat makarinig ng Ebanghelyo. At hindi lang po dapat silang makapakinig, kundi paniwalaan nila ito. Okay? Kaya kinakailangan merong mag-evangelize, kailangan merong humayo. Kaya kinakailangan lang ma-embrace itong gospel na ito. Ito'y maliwanag na ipinag-uutos sa atin at naiintindihan ng isang faithful, believing Christians. Okay? Ito po ay talagang nanatili through centuries na makikita po natin sa mga Kristiyano na talagang sumunod sa Panginoon. At ito po ay it is behind, no? Talagang makikita natin, ito yung nakapaloob, okay, sa nagpapatotoo, witnessing, ang lahat ng pag-evangelize at mga missionary work na nakita nating nangyari noon. Kaya kung hindi po sumunod yung mga apostol at mga unang mananampalataya, hindi po makakarating sa atin ang ebanghelyo na natin yon. Okay? Kaya napakahalaga po at alam natin yan. Kasi alam natin na ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa pakikinig. At hearing only by the message of Christ. We know that we are to do that. Yan ang po maliwanag na sinasabi sa Romans chapter 10. Faith comes from hearing. Kaya para po magkaroon ng pananampalatayang tao sa Panginoong Hesus, kinakailangang merong mangaral, may magpatotoo. Okay? So iba po yung witnessing, kayo yung one-on-one. Meron kasi talagang gift na talagang evangelizing, talagang nagiging missionary. Iniiwan niyo yung pamilya nila, iniiwan yung tahanan nila, yung lugar nila, pupunta sila sa ibang lugar. Pero kahit hindi ka evangelista, okay, o missionary, pwede kang mag-witness yung buhay mo, yung pananalita mo, ay dapat masabi mo ito. At yan po ang nangyari sa ibang mga mananampalataya ng araw. Okay? So we need to preach Christ, okay, and Him crucified. So ipapangaral natin si Kristo na siyang napako sa krus. Kaya napakahalaga po yung si Jesus ay nagkatawang tao. Kasi kinakailangan siyang ipako sa krus. Kailangan siyang mamatay. Okay? Hindi lang natin sasabihin na si Jesus ay nagpagaling, si Jesus ay turned yung water into wine, yung mga miracles. Okay? Niya yung mga ulan o bagyo. Hindi. Ang ating ipapangaral ay si Jesus Christ na napako sa krus. Alam natin yan na makita natin sa lumipas na panahon. Okay? Maraming mga tao, millions of people na talagang nag-invest ng kailang buhay sa greatest duty nito ng pangangaral. Di ba? Alam natin sa history. Maraming salapi, hindi na mabilang, ang makikita natin na ginastos para sa pagtuturo, sa pangangaral, pag-witness, training, strategies, napakarami. Yung pag-aaral ng lengguwahe at pagtatravel sa iba't ibang bansa at pagpiprint, di ba? Ng mga Bible, okay? Ng mga tracts, okay? Para maipangaral ang ebanghelyo. At yan po ay makita natin na talagang hindi natin mapapasubalian na isang tungkulin ng isang mananampalataya. Pero sa ngayon, nakikita natin, okay, dumating ang times sa history natin, at ngayon nga po yun, na meron talaga tayong kakayanan, meron tayong talagang pupwede na ma-reach natin ang buong mundo. Yan po ang ating pinangangaral ng Panginoon. Hanggang sa buong mundo, hanggang sa kasuluk-sulukan ng daigdig. Okay? Ay papangaral natin. And physically, pwede tayong makarating. Noong araw kasi, wala eh. It's either naglalakad, kabayo, di ba? Ngayon, may mga sasakyan na. Okay? At also, yung pwede na natin i-translate. Okay? Yung Bible at yung printed materials sa magitan ng computer, di ba? May Google Translate na nga eh. Di ba?
And also, madaling magpakilos ng mga tao ngayon. Madaling mag-train at magpadala ng tao sa iba't ibang lugar sa magitan ng mga media. Okay? Yung mga CD, DVD, and yung mga internet at yung mga wifi po niyan. So makikita po natin dito sa history ng church, okay? Meron po tayong kakayanan sa ngayon na talagang mapulfill yung Great Commission to disseminate yung gospel sa buong mundo. Matutupad, tama? At yun po ang sabi ng Panginoon, kapag narinig na ng tao na nakaabot na sa lahat, darating na ang Panginoon. Okay? So, kaya lang, nakakapagtaka lang o nakakalungkot, sa kabila ng sa ngayong kasalukuyan ay meron na tayong kakayanan na mag-evangelize o mag-witness, pero nakukumpis pa rin tayo sa ating sasabihin yung message. Okay? Yan po ang sinasabi nga ni John MacArthur, na sa ngayon ay nandiyan na yung ating available, no? Na pamamaraan para mangaral. Pero ang problema sa iglesia ngayon, sa church, ay hindi sila sure sa kailang sasabihin. Okay? Dumating yung time na talagang hindi sasabi na view na nangyayari ngayon sa evangelical theology sa ngayon na hindi natin merong mga tao, we have those people who aren't sure what the gospel is. Baka kabilang kayo dito. Kaya kayo hindi nag-witness, kaya kayo hindi nag-evangelize, kasi hindi nyo alam ang gospel. Mamaya talakayin niya sa mga ninyo, ha? Mga kababaihan, mga kabata. Ano ba ang talaga ang gospel? Yan po ang lumapasok ngayon sa loob ng church ngayon. Okay? Kaya lumalabas pa nga yung prosperity o liberation theology. Hindi nila alam ang totoong gospel. Okay? Mamaya pag-aaralan natin yan. Pangalawa, na grupo ng mga tao, we have those people who are embarrassed by the gospel. Nahihiya sila. Okay? And they're trying to tweak it. Pababawin po nila ito. Okay? Kumbaga ay palalambutin nila. Kasi aalisin nila yung mga bagay na nakaka-offend sa ibang tao. Ganyan po ang presentation ng gospel niyo. Sa Bible, kung makikita nyo anong sinasabi ni John, you repent and believe. Tama? Wala kang mararinig sa Bible na you accept Jesus Christ o taas mong kamay. No. Ang sabi ng mga propeta, you repent and believe. Paano sila mag-repent? Dapat makita nila na sila yung makasalanan. And nakakalungkot, maraming mga preachers ngayon, hindi na binabanggit ang kasalanan ng tao. At yan po, nakapasok sila diyan sa dalawa. Pinabababaw, pinalalambot nila, at inaalis nila yung makaka-open sa tao. And that's the reason why lagi na lang love. Totoo, God is love. Pero hindi nyo ba nakikita yung holiness and justice of God? And that's the reason kung bakit niya pinarusahan si Jesus Christ. Kaya nga, we need to preach Christ crucified. Alam niyo ba yun? Bakit i-crucified si Jesus Christ? Mamaya makikita niyo kasi yung puot ng Diyos. Galit siya sa kasalanan. Makasalanan, by the way. Malimit sinasabi niya, yung turo ng iba, di ba? God hates sins and love the sinner. Mali po yun. Sino ba dinadala sa impyerno? Sin o sinner? Sinner. Kita niyo yun? Yan po ang ginagawa ngayon. Pinalalambot ng mga preachers ngayon. Baka kayo ganyan din. Tama? Yan po ang lumalabas ngayon. And then pangatlo, makita natin na may mga tao naman doon na sinasabi, aren't sure we need to be even bothered with the gospel. Total, sabi ng iba, lalo na yung mga Calvinist, total, may elect naman ang pinili ang Panginoon. Bakit pa tayo mag-aabala? Pipili rin naman. Mali rin po yun. Ang sabi ng Panginoon, we need. Hindi natin alam kung sino yung mga elect eh. Kinakailangan mag-preach tayo. Tama? So, meron naman tatlong grupo na yun. Okay? So, yan mo makikita natin na iba't ibang mga katuruan na makikita natin na view na lumabas ngayon. And then, makikita natin dito yung tinatawag na natural theology. Okay? Ito yung pang-apat na view. Okay? Ano po yung natural theology? Na sabi that man, by his natural reasoning, natural mo, pag-reason of power, okay? Nahiwalay sa written revelation, yung Bible or sa scripture, apart from the gospel, nahiwalay sa gospel, ang tao daw, by his
own natural reasoning power. Si Ernie Baron, knowledge is power. Diba? Mga tutur niya. Can discern, mauunawaan mo that there is God. Yan ang paniniwala ng mga iba. Okay? Na ibig sabihin, na mauunawaan mo ang Diyos, okay? Meron kang desire na makilala ang Diyos, God will accept His rational effort to know Him without requiring to believe in the gospel. Hindi na kinakailangan maniwala ka sa ebanghelyo. Yung ebanghelyo, by the way, is about Jesus Christ died and rose again. Yung ginawa ni Jesus Christ, yun yung gospel. Okay? Without requiring the knowledge of God or any His revelation sa Bible, without requiring any knowledge of Jesus Christ. So yan po yung paniniwala na hindi nila kinakailangan yun. Natural lang. Sa likas ng tao. Para sa kanila, ang sinner, ang makasalanan ay pwedeng pumunta sa langit without the Bible and without the knowledge of the gospel. Kaya nga lagi silang happy birthday in heaven ngayon. Lahat ng namamatay, makasalanan, na hindi man lang nakarinig ng Bible o ebanghelyo, pupunta sa langit. Matatawa kayo, nangyayari yan. At hindi sumasama kayo sa ganyan. Diba? So, yan po yung makikita natin na view talaga ng Roman Catholic. Okay? Yan po ang kailang paniniwala. Pero never ang mga Protestant Evangelical Theology. Ang Pope mismo, si Pope John Paul II, ang nagsabi nito, sabi niya, all who live a just life will be saved. Kapag ikaw ay namumuhay ng matuwid o mabait, maliligtas ka. Even if they do not believe in Jesus Christ, kahit na raw hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ, basta mabait ka. Ayan ang paniniwala nila. Ewan ko kung ganyan din ang paniniwala niyo. Okay? Dati. At I hope hindi na. At ang ngayon, sa bagong New Roman Catholic Catechism, okay, ito yung kailang pinagsasaligan ng kailang doktrina, ang sabi po nila, the Bible teaching, okay, that salvation only comes in response to faith in Jesus Christ is to be rejected. Yan pong ating pinapangaral, di ba? Nang salvation natin is through faith in Jesus Christ. Reject nyo. Huwag nyo tanggapin yun. Paniwalaan. Kasi unreasonable to. Okay? Hindi makatwiran at malupit ito at walang habag yun. It's very cruel. Ang mga kasalanan o mga pagano ay maliligtas magitan ng good lives lang. Okay? So yan ang kailang paniniwala. Maliwanag po sinasabi sa Bible yan. We are not saved by good works. Diba? We are saved by grace of God. So yan po ang makikita nating lumabas. Napakaraming mga tao sa ngayon at alam natin, malaking porsyento ng buong mundo ay Roman Catholic. And sad to say, even sa mga evangelical ngayon, yung mga sinasabing Christians, ganyan na rin ang paniniwala nila ngayon. Okay? Na kahit hindi mo kilala si Jesus Christ, pwede kang masave. Okay? So yan po yung tinatawag nilang the natural theology, na pwede kang makalapit sa Diyos at sasabihin ng Diyos, okay, good enough ka na. Okay? Pwede kang gumapang sa ladder of the point na talagang doon ay maniwala ka sa Panginoon, sa Diyos. Okay? So, yan po yung tinatawag na the natural theology. Okay, view. Ang sumunod na view ay tinatawag na the wider mercy view. Yung mas malawak na habag. Okay? Dito, ang nagpo-propagate, ang nag-advocate to, tagapagtaguyod, ang sabi niya sa kanyang views, say people can actually be saved through non-Christian religion. Okay? Pwede kang maligtas kahit hindi ka Christian religion. Pag sinabi pong Christian religion, naniniwala ka sa teaching ni Christ. So, pwede kang ma-save kahit hindi ka naniniwala kay Christ. Yun po ang ibig sabihin. So, ang ibig lang sabihin dito, makita natin, compare natin yung first view at then second view. Yung first view would say that they sort of have to believe there is God up there.
Basta maniwala ka na merong itaas. Mapapansin yung makausap nyo, hindi niya masabi yung Diyos eh. Yung sa itaas. Okay? Yung itaas na yun, butiki ba yun? Okay. So, kinakailang maniwala ka na sa Diyos na nasa itaas and come to that God. Okay? Eh, nakakalungkot, di ba? Sa Korinto, may pinunta siya sa Diyos na hindi nakikilala. May mga Diyos sila na hindi nakikilala. Pero basta meron kang Diyos, yun ang kanilang paniniwala. Yung una. Pangalawang view naman says uh, that they may be aided by the false religion. Pwede kang tulungan kahit na ng mga false religion. Kaya yung iba, maraming sinasaniban eh. Eto na, sasama pa siya. Alay mo, di ba? Kaya yung iba naniniwala pa rin sa mga quack doctor o kaya sa mga spiritista, kaya pa nagpapagamot daw pa sa mangkukulam o kaya sa mga manggagamot kung ano-ano. Kasi yun ang paniniwala nila. At yun yung pangalawang view. Okay? At and sad to say, okay, ni-research ko po ito si Clark Pinion, Pinnock. Okay? Dati po siyang Calvinist. Kaya lang nagbago siya. Okay? Ewan ko, tumalino ata eh. Kaya nag-invento ko ng kung ano. Ito ng kanya sinabi. At sabi nga ni John MacArthur, sabi niya ganito, okay? I-google niyo ito si Clark Pinnock at makikita niyo yung tungkol sa pagbabago ng kanyang stand. Sabi niya ito, nakakalungkot. When we approach the man of faith other than our own, kapag daw tayo pumunta, halimbawa, ikaw ay missionary, pumunta ka sa ibang lugar, at may pananampalataya yung iba, yung tinatawag na iba na other faith than yours. Okay, hindi natin alam kung kanino siya nananampalataya. Sabi niya ito, nakakalungkot it will be with the spirit of expectancy to find out how God has been speaking to him and what new understanding of the grace and love of God will make ourselves discover in this encounter. So pag pumunta ka rodo sa isang lugar na merong ibang pananampalataya yung mga taong yun, medyo mag-expect ka. Okay? May titingnan mo na baka ang Diyos ay nangungusap sa kanila. Yung biyaya at pag-ibig din ng Diyos. Baka meron tayong matuklasan. Yun ang ibig sabihin niya. So, ang dapat natin gawin, our first task in approaching another people, yung another culture, another religion, is to take off of our shoes. Alisin mo yung sapatos mo. That the place we're approaching is holy. Baka banal. Yung lugar na pupunta mo. At sabi niya, we may forget, baka malimutan natin that God was there before our arrival. Kita niyo. Nandoon na raw ang Diyos bago tayo pumunta. Sabi nga ni John MacArthur, anong piksasabi nito ni Clark Pinnock nito? Okay? Ang Diyos ba ay nangungusap sa mga hindi Kristiyano, sa mga false religion? Kilala ba nila ang Diyos? Ang Diyos ba ay nangungusap sa kanila? Bago tayo pumunta doon na ipahayag yung ebanghelyo, nandoon na ba ang Diyos? At ito pa ang sinabi niya. Sabi niya, God has more going on by the way of redemption than what happened in the first century Palestine. Totoo. Ngayon daw ay kumikilos ang pagliligtas ng Panginoon kaysa sa nangyari on the first century Palestine, yung panahon na nandoon ang mga apostol. Yeah. Totoo kaya yun? Minamaliit niya yung work ni Christ noon sa mga alagad at yung pagkilos ng mga alagad makikita natin sa Acts. Mas magaling daw ngayon. Imagine niyo kaisipan niya yun. Ang tanong, how can people believe this? Ano sinasabi ng Diyos? Sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa magitan ko. So, paano sila pupunta sa langit kung di nakilala si Jesus Christ? Imagine that. Kita niyo? Nag-iba. Kahit hindi mananampalataya, pagano yung pupuntahan mo? Nandoon daw ang Diyos. Kaya nga lumabas yung universalism ngayon. Muslim ka, ay paano religion, pare-parehas lang tayo. Sad to say, si Rick Warren, at saka yung sa Hillsong, ganyan ang paniniwala na niya. Yeah. Ibang Diyos.
Ang sabi ng Panginoon, si lamang, walang makakapunta sa Ama kundi sa magitan ko kay Jesus Christ. Kaya kung hindi lang kinikilala si Jesus Christ, kabunaanan yun. At maraming nadadayang mga tao ngayon. Dahil ayaw nga nating maging offensive sa kanila. Okay? So, paano na paniniwalaan? Ano sabi ng Panginoon? Sa Kanya lamang, si Jesus Christ ang tinutukoy ng mga apostol dito. Matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan, sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang kayo maligtas. Kaya kahit na sinabi ni Kibuloy, ako na yung self-appointed God, kalukuhan yun mga kapatid. Pero napakaraming follower pa rin siya. Paano mo masasabi yun? Nandiyan niyo ba yun? Tumalino na ang tao. Kaya nga dito yung nagdagdag na sila ng mga katuruan na hiwalay sa tinuturo ng Diyos. Okay? Ang susunod na view. Okay? The transdispensationalism view. Okay? Ang sinasabi po naman ito, sabi which says, well, God save people without the gospel. Okay? Kahit na walang ebanghelyo, pwedeng iligtas ng Diyos ang tao by treating them as if they live in some other dispensation before there was a revelation from God. Parang sort of pre-Mosaic or pre-Abrahamic. Okay? Ibig sabihin, ang tao daw, kagaya daw po ng panahon bago pa kay Moses, diba? Bagamat nandoon na si Jesus Christ, ang Diyos, hindi pala inire-reveal si Jesus Christ. Tama? Even kay Abraham. Pero alam natin na si Abraham, si Moses ay nanampalataya sa Diyos. So, ganoon din po ang paniniwala nila. Kahit hindi nila kilala si Jesus Christ, okay, ay ililigtas sila ng Diyos. Ang tanong, does God save people without the truth? Na hindi mo alam katotohanan? Ililigtas ba ng Diyos ang tao kung wala ang katotohanan? Does God save people without the gospel, without the knowledge of Jesus Christ? Pwede ba lang gawin ng Diyos ay tanggapin ka kung ano man ang ibigay mo? Ito ba ang tinuturo ng mga Bible teacher? Ito ba ang tinuturo ng mga Protestant, Biblical, Orthodox Christians na sila'y naniniwala? At ito ang nakakalungkot na pangyayari sa atin sa kasalukuyan. The tragic moment for us to come to such conclusion. Just when we have the greatest potentials to spread the gospel. Sa kasalukuyan ay meron na tayong pagkakataon na talagang ipangaral ang ebanghelyo. Ang problema, we are not sure what it is. Hindi natin sigurado kung ano ba ang ebanghelyo. Kaya kung merong mga iba na pumunta bago, uso, yung charismatic, meron pang G12, diba? Liberation theology, prosperity teaching, pasok yan sa loob ng church. Kapasin yun? Mamaya makikita natin kung ano lang dapat natin. We are not sure we want to offend with it. Ayaw din natin maka-offend, kaya binabawasan natin, pinalalambot natin ang ebanghelyo. Kaya ang tao hindi nagsisisi. Kaya marami iba tumanggap, sabi na, accept sa Diyos, pero hindi nagbago. Kasi hindi din sila nag-repent. Kita niya? Kasi nga, ayaw nating maka-offend. Pangatlo, we are not sure even if we are necessary. Kailangan pa ba yan? Mag-aabala pa ba ako na mangaral, mag-share ng ebanghelyo? Yun ang paniniwala ng iba. Alin kaya kayo sa tatlo na ito? Ang tanong, uli, does the scripture support this concept? Sinusuportahan ba itong kaisipan na ito? Does it support the idea that you can be saved without the gospel? Totoo ba yun? Na po pwede kang maligtas na walang ang ebanghelyo na hindi ka na dapat mangaral? Gusto niyo malaman ang sagot? Ito ang sagot. At sabi sa Romans chapter 1, makikita natin ito napakahalaga. Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 8, sabi, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa mga talapastanganan at kasamaan ng mga tao. Dahil mismo sa kanilang kasamaan at hinahadlangan ang katotohanan. Yan ang nawawala ng mga kapatid. Hindi natin ipinapangaral ang galit ng Diyos
sa kasalanan ng tao. Bira, di ba? Tama. Pag kayo nagsishare, hindi kayo nagsasabi niya minsan. Kasi baka alisan kayo. Pero maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang puot ng Diyos laban sa kapalapastanganan, kasamaan ng mga tao, dahil mismo sa kailangan kalamaan, at hindi lang yan, hinahadlagan pa ang katotohanan. Tingnan nyo sa verse 19. Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Ang tanong, may Diyos ba o wala? Maliwanag sabi ng Biblia dahil iyon sa pinahayag sa kanila ng Diyos. Yun yung natural na talagang sinabi ng Diyos na talagang within yourself. Malalamang merong Diyos. Paano? Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. So by creation pa lang, tumingin ka lang sa langit, makikita mo. Sino kaya gumawa noon? Karpintero kaya? Arkitekto kaya gumawa noon? No, pero Diyos. Bakit hindi nagbubanggaan ang mga planeta? Bakit yung mga asteroid, baksak ng baksak, hindi tayo tinatamaan? Ang Diyos ang nagkokontrol ng mundo. Imagine nyo, isang baksak lang ng asteroid sa atin, wasak. Pero ang Diyos hindi nagbabanggaan ang mga planeta na yan. At alam nyo ba ang planeta natin? Napakaliit niyan sa buong solar system. Doon malalaman mo kahit yung mga scientist na ayaw maniwala sa Diyos, mangmang lang sila. Nagpapakatalino na ayaw maniwala sa Diyos, pero paano nagpokontrol yun at hindi nagbabanggaan? Sabi niya, maliwanag mula pa ng likhain ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang likas, yung nature niya, na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihan walang hanggan. Ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginawa, ng kanyang creation. Kaya wala silang maidadahilan pa na hindi ko alam na merong Diyos. Walang excuse. Wala kang pwedeng idahilan. Hindi ko alam na merong Diyos. Sabi niya sa verse 21, kahit na alam nilang may Diyos, naturally na meron talagang Diyos, siya hindi niya pinangalan bilang Diyos. Maraming taong alam nila na meron Diyos, even the devil know that there is God. Nanginginig pa. Pero ang mga tao, alam niya meron Diyos, pero hindi na pinangaralan ng Diyos. Ni pasalamatan, mareklamo pa, sinisisi pa ang Diyos. Sa halip ay naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip na pollute na ang kailang isipan. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mangmang. Yung mga tao na ayaw, di ba? May mga tao na ayaw kumilala sa Diyos, wala rin Diyos. Nagmamarunong. At hindi lang yan sabi niya sa verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At upang ginawa, pinalitan, sinamba nila ang mga larawang na may taong may kamatayan. Kapalapastanganan nyo. Ito yung Diyos na lumalang sa iyo, nagbigay ng buhay sa iyo na hindi namamatay. Ang ipinalit mo ay yung nilalang na namamatay. Di ba? Kayo, magulang. Kayo ang ginamit ng Diyos para mabuhay yung mga anak nyo. Pero ibang minahal, nilapastangan kayo. Ano mararamdaman nyo, mga kapatid? Ganyan ang ginawa ng tao. Ang mga tao may kamatayan, mga ibon, tingnan mo, mga hayop, at may 4 na paa ang mga hayop na gumagapang. Iyon ang ipinalit. So ano po makikita natin dito? Iniligay ng Diyos, okay, built into man, the reason that would take you to the conclusion that there is God. Talagang iniligay ng Diyos na meron talagang Diyos. Yung moral law, yung sinasabi ng kasulatan, yung mga utos, 10 utos, ay talagang sinasabi ito, binibigay sa atin ito para malaman mo na ang Diyos ay banal. Na kapag hindi mo sinunod yung utos niya, paparusahan ka niya. Na ang Diyos ay just, matuwid, and righteous God, and lawgiver. Kaya nga, di ba pinag-aralan natin, kaya po binigay ang law para paano natin mamahalin ng Diyos at paano natin mamahalin ang ating kapwa. Kasi ang Diyos ay banal, siya ay matuwid, siya ay just,
and lawgiver. So dito makita natin na ang katotohanan tungkol sa Diyos ay very evident. Maliwanag po ito sa atin. At ito ay masasaksihan natin, malalaman natin sa magitan ng creation. Diba? Around us. Na makikita natin yung kapangyarihan, yung great and powerful creator. Pero ito ang nakakalungkot. Sa kabila noon, na nakikita natin sa paligid, umaga hanggang gabi, araw-araw yung sumisikat ang araw. Tama? Ayaw mo man sa gusto, kahit may ulan, sisikat pa rin. Tama? Pero makikita natin, saan dinala ang tao? Okay? Lumapit ba sa Diyos? Hindi. Ang problema ng tao ay ito. Sa verse 18, makikita natin. He suppresses the truth in unrighteousness. Pinalitan niya. Okay? Makita natin dito. Hinadlangan niya ang katotohanan. Na dapat marinig niya ang katotohanan mula sa kasultan. Ito yung mga katotohanan na sinasabi ng Diyos. Araw-araw yan. Kahit hindi siya nagbabasa ng Biblia. Pinalitan niya ang katotohanan ng kanyang kasalanan. Okay? Yan po ang malaking problema ng tao. So, ang bottom line na makikita po natin dito, okay, is his unrighteousness. Dahil talagang sa hindi matuwid ang tao, wicked ang tao, yung his depravity, yan po yung doctrine natin of depravity of man, okay? Na talagang masama ang tao at kalunos-lunos ang kanyang katayuan, at ito yung hindi niya mahadlangan, yung possibility of reason leading him to God. Kaya ang tao, sa kanyang natural na kalagayan, hindi siya talaga makakadesisyon na lumapit sa Diyos. Bakit? Kasi ang natural niya, masama siya. Kita niyo? Kaya hindi makakadesisyon ang tao by his nature. Kasi nga, masama ang tao. Unrighteous, depravity, disrespect. Ito yung humahadlang sa kanya na talagang lumapit siya sa Diyos. Okay? So, ayan po ang turo natin, makita natin. Hindi mo kaya unless nakahabagan ka ng Diyos. Kaya ano sabi dito? Sa verse 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Marumi talaga ang kailang kaisipan. Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Sobra na. Okay? And then sa verse 25, sabi, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran. Pinalitan nga nila yung truth eh. Kaya napakahalaga yung pag-aaral ng katotohanan. At pinalitan nila ng kasinungalingan. Ayaw lang tanggapin ang katotohanan, mas ginusto pa lang kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ito niyan. So yung talagang kasamaan ng tao ang siyang nagdala sa tao para dishonor yung kanyang creator. Lapastanganin yung lumikha. Imbis na pasalamatan, nirefuse pang pasalamatan. Okay? At napasok pa sa kanilang isipan ng empty at karumihan at naging mayabang pa sila at naging sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan at naging wicked sila. Kaya ano sabi? Sa verse 24, hinayaan na sila ng Diyos. Wala, sobra na kayo. Kaya mga anak pag sinabi ng tatay at nanay nyo, bahala ka, delikado yun. Pag hinayaan na kayo ng Diyos, tuloy-tuloy na kayong mapapahamak. Okay? Kasi pinalitan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. At pinalitan niya at inalala, mas ginusto pa nila ang kasinungalingan. Kaya dito makita natin mga kapatid, yung natural liberation, okay? Yung talagang likas na pagpapahayag ng Diyos, okay? Yung tungkol sa creation, okay? Ay sapat na ito para hindi tayo makalusot o makapag-excuse kapag tayo ay hinatulan ng Diyos. Ganyan? Di ba merong kanina tinatawag natin the natural theology of view? Okay, sapat iyon, okay? Para hindi ka
makaiwas. Sabihin, hindi ko alam na meron Diyos eh. Hindi ko alam na may ebanghelyo para maligtas eh. No? Yung sapat na yung sinabi ng Diyos na meron talagang Diyos dahil sa kanyang creation. O sabihin natin na hindi ka man naabot ng evangelism, okay? Hindi ka narating at inabutan ka ng kamatayan, pero yung pagising mo sa umaga na meron araw, bituin, buwan, yung magagandang tanawin sa mundo, ay nagpapahayag na merong Diyos at hindi mo siya kinilala at ginawa mo sumamba ka pa sa mga Diyos-Diyosan, hindi ka makaka-excuse. Exempted ako. No, sapat yon para ikaw hatulan ng Diyos. Okay? At hindi rin ito sapat para iligtas ka. It's only enough para hatulan ka. So, ito'y pinabubulaanan natin yung teorya ng mga Roman Catholic na basta alam mo meron Diyos. Hindi pangalan masabing may Diyos. Tuturo lang sa itaas. At dito makikita natin na sinasabi ni Pablo sa Corinthians, okay? Ito ang ganda eh. Sabi niya, kaya yun po ang problema ng tao, hindi nila alam ang anong mensahe, di ba? Even sa evangelical. Pero titingnan nyo, ano sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 20. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw na landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Kita niyo? Ang ipinapangaral ni Pablo ay si Kristo na namatay sa krus. Yung iba ay tanggapin eh. Bakit? Naligaw sila ng landas. Minsan, ginagawa ng tao, babaguhin natin para ma-attract natin sila. Prosperity teaching, healing, punta kayo dito. Di ba punta na ba tao? Di ba? Pero tingnan niyo ang Panginoon. May lalaking mayaman. Di ba? Lumapit sa kanya, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba? Sabi niya, kautusan. Pero sinabi niya, mayaman ka, sige, ipamigay mo. Itetest yung kung pananampalataya siya sa Diyos o hindi. Di ba? Hindi. Mas gusto niya yung kayamanan niya. Pero sa ngayon, ang mga prosperity teacher ngayon, yayaman ka para pumunta. Okay. Hindi lang pinapangalan si Kristo na napako sa krus. Akala nyo, sa dami na pumupunta, maligtas lang. No. Binabago nila. Pero tandaan natin, kapag ikaw ay nanampalataya sa kinahabagan ka ng Diyos, ito'y kapangyarihan ng Diyos para saan? Sa ating ikaliligtas. Sabi dito, sa verse 19, sapagkat pasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong naggawain kung walang saysay ang katalinuhan ng natatalino. Kasi nga yung iba ay sinasabi, the natural, yung reasoning nila, matatalino. Pero makita natin, at ngayon, sabi ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng mga kautusan, ng mahuhusay ng mga debetista sa kapanahunan ito, ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang pahangalan lamang. Yung talino mo sa mundo na ito, scientist ka man, doktor ka man, lawyer ka man, judge ka man. Maraming tao ayaw maniwala sa Diyos. Kami, usapan namin sa tennis court yan. Pag nagsishare ako, yung iba, hindi naman naniniwala dyan. Yung mga matatalino, yung mga... totoo yun. Sinasabi ng Biblia. Okay? Pero makikita natin kung ano sinasabi ng Diyos, ano yung diagnose ng Diyos sa tao. Akala nila sila'y matalino, pero mangmang sila sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong maingit doon sa mga matatalino. Huwag niyong achievin din. Okay din yun na kayo bumraduate ng matalino, okay? Academically, pero mas higit na maalaman niyo yung totoong ebanghelyo ng Kristo. Sapagkat naintindihan niyo. Sapagkat yung iba, sa magitan ng kailang talinong kapamamaraanan, makakalapit sila sa Diyos. Okay? Pero dito makita natin ang conclusion dito, kahit maging scribe ka man, scholar ka, debatista ka man, lahat yan, foolishness sa Diyos. Okay? Ano sabi dito sa verse 21? Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay hindi niya pinahintulutang siya makilala ng tao sa magitan ng kailang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa magitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. Na sa tingin ng iba ay kapamahakan. Kita niya?
So dito po makita natin na yung bottom line, there is the bottom line, you can get there through human wisdom because God determined that that's how it would be. So hindi yan sa magitan ng talino mo, analysis mo, makikilala mo ang Diyos. No. In God's wisdom, sa katalinuhan ng Diyos, people can be saved through their own wisdom. Naintindihan niyo yan? Hindi yan makukuha ng talino nyo, husay nyo. At yung nga matatalino, makita nyo, yung nga tinatanggihan lang Diyos. Tama, no? Tama ba ako? Yeah? Kasi yan ang pamamaraan ng Diyos. Okay? Ang sabi niya sa verse 21, sabi niya, God was well pleased through the foolishness of the message preached. Para sa ibang tao, sa konteksto ng mga tao, foolishness yung message of the gospel about Jesus Christ. Pero iyon ang pamamaraan ng Diyos para iligtas ang mga sumasampalataya. Kita niyo? Ang tanong, ano ba ang message? The only people who will ever be saved are those who believe the message preached. Kaya yung ibang ayaw maniwala, kahit matalino sila, sorry, mapapahamak sila. Pero kung kayo'y naniwala sa ipinapangaral na ebanghelyo, kayo'y maliligtas. Ngayon ang tanong, ano ba ang message? Ito yung message, mga kapatid. Ang mga Hudyo, itong gusto nila, humingi sila ng himala bilang katunayan. Kaya ngayon may mga Jesus miracle, mga crusade, gusto nila, talagang pagaling-galing. Kaya sila pupunta para sa galing. Ganyan, para kayong mga Hudyo. Lalapit kayo sa Diyos para lang himala. May himala, sabi nga ni Nora. Okay, sabi niya, ang karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Mahuhusay, magtalumpati, mag-speech. Yun ang gusto nila. Pero ang sabi ni Pablo, sa verse 23, ano ay pinapangaral niya? Pakinig kayo dito. Baka naghahanap kayo ng mga preacher na mahuhusay, patawa. Hindi kayo dadalhin nyo sa langit. Hanapin nyo yung nangangaral. Ang ipinapangaral namin ay si Kristong ipinako sa krus. Na para sa mga Hudyo, isang katitusuran nito, ayaw nilang tanggapin yan. Hindi nila tatanggapin ng isang Mesaya o tagapagligtas sa ipinako sa krus. Ang ipinapako sa krus kasi ay kriminal. At para naman sa mga hindi, kahangalan yun, that's foolishness. Hindi nila matanggap. Dahil sa karunungan nila, hindi nila masang-ayunan yun. Pero tandaan natin, the only way you can be saved is through the message of the cross. Sana ma-appreciate nito mga kapatid. Kaya kanina, maga, habang nagbubuhat ako, lakas ulan, putik pa, baha sa amin. Sabi ko, baliwala ito sa hirap at pagtitiis ng Panginoon. Yung kasalanan ko na dapat ako ang parusahan ng Diyos, dapat ako pumunta sa impyerno, pero siya ang namatay, nagbayad ng aking kasalanan, kaya dapat ko siyang papurihan. That's the message of the cross. Kaya hindi kayo mahadlangan ng anumang problema, bagyo man o uulan yan. Sasambahin mo ang Diyos. That's the message of the cross. Kasi siya yung nag-substitute sa iyo at sa akin. Na dapat tayo ang mamatay, parusahan ang akin. Pero siya ang pumalit sa atin. At doon lang napawi ang poot ng Diyos. Ang poot ng Diyos ay binigay sa ating Panginoong Jesucristo. And that's the message of the cross. Pero ayaw nang ipangaral. Kaya dapat tayong magsisi. Kasi galit ang Diyos sa kasalanan at makasalanan. Kaya kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, babaguhin ka niya. Kaya sabi niya, sa verse 1 ng chapter 2, tunulipan niya, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, pinapahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos. Hindi sa magitan ng kahusayan ng pananalita o malawak na karunungan, yung iba talagang huhusay. Parang storytelling, si Joel Osteen, husay na, papatawa mo na yan, tao, talagang na-enjoy. Kasi nakapokus sa tao. Okay?
Pero sabi niya, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya ko, wala siyang sino mang kilalanin, maliban na si Kristong ipinako sa krus. Sa ngayon, nakasentro ang worship o preaching sa tao. The best life now, paano ka magiging successful. Ano nakasentro sa tao? Hindi nakasentro kay Jesus Christ. Na yun ang kailangan ng tao para siya'y maligtas. Sabi, nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Tapos sabi niya sa verse 4, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa magitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. So dito hindi yung by your own self-knowledge o karunungan mo. Diba? So ang ating pananampalataya ay nakasalalay hindi sa karunungan ng tao, kundi saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. So dito po makikita natin yung kapangyarihan ay released through the power of the gospel about Jesus Christ. Kaya napakahalaga ipangaral natin si Jesus na napako sa krus. Tama? Okay. So makita natin dito sa Romans chapter 1, na ating binasa kanina, ang tao ay walang maidadahilan para sa kanyang sarili na siya ang dapat sisihin. Wala siyang pwedeng sisihin kundi yung sarili niya. Okay? Nagmamarunong siya, ayaw niya tanggapin ang ebanghelyo, pero ang reason talaga ay masama siya. Tinatanggihan ng Diyos. Maliwanag na inihayag na ng creation na talagang, pero nakalagay sa Biblia na merong si Jesus Christ ay namatay sa krus para sa ating kasalanan. Pero anong ginawa niya? Pinalitan niya ang katotohanan dahil masama ang tao. Okay? Itinwist niya ang truth, imbis na parangalan niya ang Diyos, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi man lang siya marunong magpasalamat at pumasok sa kanya yung kadiliman, pagiging mayabang, gumawa pa siya ng mga Diyos-Diyosan, at kaya naging hangal ang tao. Kaya makikita niyo sa ating paligid, nagmamarunong sila, nagmamalaki sila yung mayayama, magaganda kanilang simbahan. Mga kapatid, hindi po sa katanya. So, dito po makita natin na kahit mga scholar yung mga tao ngayon, matatalino, ano yung kailang title. Pero kung hindi nila kikilalanan si Kristo, na napako sa krus, ang siyang Mesaya at tagapagligtas, mang sila. So, maliwanag mga kapatid, para lang tayo makalapit sa Diyos is through the message preached. Kaya kinakailangan mangaral tayo. Mag-witness kayo mga kapatid. Okay? Ano ang message? We preach Christ crucified. Kung mag-evangelize kayo, mag-witness kayo, yan ang i-preach nyo. Christ crucified. The only message of the cross can save. Maliwanag? Okay. So maliwanag po yan. Sabi niya din sa verse 18, sabi niya, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Okay. So kung ayaw nilang tanggapin kay Jesus Christ, kabulaanan yun, hindi nila pinaniniwalaan, naliligaw sila. Pero kapag sila'y nanampalataya kay Jesus Christ, kapangyarihan ng Diyos to para sa mga naligtas. Kaya hindi natin alam kung sino yung mga elect. Pero alam nyo, yung effectual calling na tinatawag natin, na kapag narinig nila ang totoong ebanghelyo kay Jesus Christ, magre-response ang tao dyan. Sana kayo ganun din. Sa kasalukuyan ngayon, naiintindihan nyo at purihin ang Panginoon. Kapangyarihan niya para kayo iligtas niya. At hindi nyo nire-resist yan. Pero sa iba, sabi doon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4, may mga tabing, hindi lang maintindihan. Kaya sabi may mga tabing pa, ang magandang balita ang pinapahayag namin, ito yung katatabingan lamang para sa mga napapahamak. So yung blind sila. Kahit na anong pangaral mo, kahit na anong galing ng presentation mo, wala. Sarado kailang mga mata. Bakit?
Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Si Satanas ang nagbubulag. Para upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So mga kapatid, ang trabaho natin bilang mga mananampalataya, mangaral. Kung hindi nila maintindihan, wala magagawa. Binulag sila ng double-blinded sila, sabi. Okay? Double-blinded. Una, they're blind by virtue of their nature. Dahil sa kalalaran nyo. Dahil masama sila, ayaw nila. Ayaw lang magsisi, ayaw lang mag-repent, di ba? Tama? Ayaw lang iwanan yung pagsusugal at pagiging addiction nila o anumang sama nila. Ayaw nila. Blind dito sila eh. Gusto na kami, nag-enjoy kami dito. Tama? Kaya kahit anong kumbisi mo, hindi talaga sila magsisisi. Pangalawa, yun. Binulag din sila ni Satanas. O yun. Okay? So ito'y sama-sama na talagang binubulag sila. So anumang highest achievement ng human wisdom, ito'y mapapahamak kahit na maliit ang achieve mo na human wisdom. Matalino ka man, pagkaraniwan ka man, pare-pareho yan. Sisirain ng Diyos. Bakit? Sabi sa James chapter 3 verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos. Yung karunungan ng tao. Kundi makasalibutan, earthly, makalaman, okay? And also mula sa Diablo. So yung earthly wisdom dito, ay nagmamarunong, akala nila galing sa Diyos yun, no? Yung mga atheist, ayaw lang maniwala na merong Diyos, ang karunungan nila ay hindi galing sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, makasalibutan, makalaman, at mula sa Diyos. Earthly, natural, and demonic. Okay? So, maliwanag dito, no person by natural reason, okay? No person by religious intuition can come to know God and be saved from hell. So, yung natural na reason mo, yung intuition mo na merong reliyon o matin ka sa isang reliyon na hindi mo kinikilala si Jesus Christ, akala mo masisave ka? No. Maliwanag po yan. Okay? Paano natin malalaman ang kung hindi sa magitan ng karunungan ng tao, anong dapat natin? Paano natin malalaman yan? Ito sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12. Sabi dito, ngunit ito ipinahayag ng Diyos sa atin sa magitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. So ang Holy Spirit lang nakakaalam ng layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam ng iniisip ng isang tao maliban ng kanyang sariling espiritu. Kayo, sa sarili nyo. Yung iniisip nyo ngayon, kayo lang nakakaalam. Di ko nababasa isip ninyo. Ganyan din sabi niya, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban ang Espiritu ng Diyos. Ganyan. Kung gusto niyo malaman ang kalooban ng Diyos, it is through the Holy Spirit. Kaya sabi dito sa verse 12, ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng salibutan, kundi espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kalooban niya sa atin. Okay? Kita niya? So, hindi nyo maiintindihan ng kaisipan ng Diyos, hindi nyo maiintindihan ng kaalaman o iniisip ng Diyos, hindi nyo mababasa ang isip ng Diyos at hindi sa magitan ng inyong natural intuition o human wisdom o true religion. Hindi kayo makakalapit sa Diyos because ay pupunta kayo kay Satanas. Okay? Hindi po natin. The only one who knows the thought of God is the Spirit of God. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Kaya po yung mga naboborn again, kumikilos na po ang Holy Spirit sa inyo. Diba? Sabi ng Panginoon, ang born again ay hangin, di mo nakikita, pero nararamdam mo yung kapangyarihan. Yun yung Espiritu. Habang nagpipreach ka, para maunawaan na mga tao yun, ang Holy Spirit ay kumilos. Bago pa siya manampalataya, ang Holy Spirit na nag-born again, regenerate siya. Para maunawaan niya yung Ebanghelyo. Kaya tingnan nyo, yung iba na walang Spirit ng Panginoon,
Kahit anong paliwanag nyo, hindi niya maintindihan yan. Kasi wala yung Holy Spirit. Okay? So ano pong sinasabi ni Paul dito sa ating huling mga talata? We have to have the word from God. Kailangan natin yung salita ng Diyos. Brought us by the Spirit. Kailangan ipangaral natin ang salita ng Diyos sa magitan ng Espiritu. Para malaman natin ang iniisip ng Diyos, ano ang gusto ng Diyos, ano ang nakakalugod sa Diyos. Hindi yung mag-iimbento tayo. Maraming reliyon ngayon, nag-iimbento na sila. Ayaw na tuloy pabasahin yung mga miyembro nila ng Biblia. Tama? May malaking reliyon dyan, di ba? Ayaw na pagbasahin ng Bible ang kailang mga miyembro. Na natin, you cannot know God through human wisdom. Maraming matatalino lang, kaya nabobola sila. Humahanga naman ng mga tao para tayong mga intil, di ba? Naghahanap ng karunungan. Ang mga Hudyo naman, miracle. Kaya nauso yung mga miracle crusade. Ayan. So tandaan natin, sa magitan ng ating human wisdom, you can get there. Only the Spirit of God knows the mind of God. Ang Holy Spirit lang. Okay? So kailangan maging, maging dependent tayo upon the Spirit of God, nagbibigay sa atin ng Word of God, not in the Word taught by human wisdom, but in the Word taught by the Spirit. So, hindi po yan sa makikita natin sa mga history book lang, sa mga philosophy book lang natin, o mga magazine, o napapanood natin, kundi sa magitan ng salita ng Diyos. And that's what the Bible is. It is the Word taught by the Spirit. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo napupurga sa mga salita ng Diyos o mga Bible verse na binibigay ko sa inyo. Kasi yun ang katotohanan. Hindi ako mag-iimbento. Hindi ko kayo bubulahin. Baka pare-pareho tayo pumunta sa impyerno. Maraming mga tao, bulada, pare-pareho sila pupunta. Tandaan natin, ang Biblia, it is a combined realities. Spiritual realities, katotohanan, with the spiritual words. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Nawa ay sa araw na ito ay talagang makita natin. Kapag nga doon sa verse 9 na sinasabi sa ating pinag-aaralan, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdadagdag dito. Okay? Maraming tao nagdadagdag. Ay wala sa kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Kaya yung mga preacher na lumalayo na with Christ being crucified at pinapalitan ito ng mga prosperity, liberation theology, universalism, G12 o whatever, wala ang Diyos. Tayo rin na lang. Panginoon, kasalamat po sa biyaya ng iyong pagliligtas, sa biyaya ng karunungan na ipinagkaloob mo po sa amin upang maunawaan namin ang Ebanghelyo na si Kristo ay namatay para bayaran ang aming mga kasalanan, maalis yung puot at sumpa mo sa sino mang sasampalataya sa iyo, Panginoon. Ngayon, dadalangin namin ang aming church, ang bawat isa sa amin ay maging tapat sa pangangaral ng Ebanghelyo, katulad ng mga unang alagad, na wala silang ibang ipinapangaral, kundi si Kristo na napako sa krus. Sapagkat ito ang susi, sapagkat ito lamang ang daan, at walang tao o pangalan sa silong ng langit na makakapagligtas sa tao maliban kay Kristo Jesus lang. Kaya Panginoon, salamat at hindi kami magbabago. Hindi kami aalis, mananatili kami sa katuroan ito, Panginoon. At ang dalangin ko po, Panginoon, sa lahat na nakapakinig ng iyong salita, sa tulong ng iyong Espiritu, alisin mo ang mga tabing sa kanilang mga mata. Alisin mo yung mga
kapangyarihan ni Satanas na nagdidilim at nangdadaya sa kanila upang maliwanagan nila ang totoong ebanghelyo na nasa Kristo lang. Salamat po, tinataas ka namin, dinadakila ka na. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dala. Amen at Amen. Purihin po natin ang Diyos.